Tatalian ang bunganga ng babae o ito yung tinatawag na busal. So ito, pero papakain namin. Kasama natin sa alokasyon. Do you want to know how to take the doggy? Gago ka! Isang magandang araw, mga boss amo. Siya si Rodel, ang aking dog keeper na half tao at half doggy. Naglilinis-linisan siya ng kennel dahil mahigit sa isang buwan na siyang hindi naglilinis. Siya naman si Kisses, ang kanggal na iniirog ni Lakan. At nakatago siya sa aming kubo upang hindi magkagulo ang mga barako. At ngayong araw ay dadating din si Dandin, ang aking dog shooter. Pwede na to. Pinkish na yung dugo eh. Ngayong araw ang ika-9 days ng mens ni Kisses. At ang sabi ni Dandin, pwede na daw i-stud si Kisses. Malambot na rin ang kanyang ari at bumabaling na rin ang kanyang buntot. At kahit na merong mga nagre-reglang aso at meron pa kaming bisitang may regla din, ay tuloy pa rin ang buhay ng mga barako ko. At kahit na nakatago ang mga aso kong may regla, ay kinakailangan naming kontrolin ang mga barako namin. Kailangan ay hiwa-hiwalay sila base sa kanilang pagiging dominant. Matik na yan, kailangan nakahiwalay sina Kim at Lakan kay Lapu-Lapu at kailangang nakatago si Bullet. Upang sa ganon, ang sanggang dikit nila Kim at Lakan at Lapu-Lapu ay walang puwersa at ito namang si Bullet na nakikisawsaw sa away ay hindi madidisgrasya dahil wala siya sa eksena. At parang isang tao, ang isang binata na may iniirog na dalaga ay kailangang maghanda kapag sila ay magkikita. Ngunit dahil hindi lang pagkikita ang mangyayari, ang halimbawa dapat ay parang sa mag-asawa. Kaya naman pinaliguan na ni Rodel si Lakan gamit ang aming Supero Natural Shampoo. Kailangan nyo ding maintindihan na ang ritual na ito ay para lang sa ating mga tao. Hindi naman alam ng aso na kailangan siyang maligo bago niya makita ang kanyang iniirog. Tayong mga tao lang ang may trip na to para naman malinis siya bago siya kuhanan ng similya. At kahit na si Kim ay walang chicks, ipinasama ko na rin siya sa pinaliguan. At syempre, gamit pa rin ang aming Supero Natural Shampoo. At ang sabi ko kay Kim habang siya ay pinapaliguan, ay maghintay-hintay ka lang. Darating din ang chicks na para sa'yo. At pagkatapos paliguan ni Kim at Lakan, ay pinalabas ko naman ang ibang mga barako. Makulimlim ang panahon at tila ba nagbabadya ng pag-ulan. At kung sa ibang tao ang ulan ay itatago ang aso, sa amin ito ay kabaliktaran. Maligaya ang aming mga aso tuwing tag-ulan. Kung makikita nyo sa aming mga videos, ay kung minsan ay nag-aaway-away ang mga aso ko. Ngunit, ngayong araw, ang ipapakita ko sa inyo ay ang payapang paglalaro nila. Kahit na may mga aso akong may regla.
At dumating na nga ang pagkikita ni Kisses at Lakan. Sabik na sabik si Lakan, nalapitan si Kisses. At kahit nang siya'y nakasupero leash, walang epek ito. Ang gusto lang niya ay makasampa kay Kisses. Si Kisses naman ay mukhang type din si Lakan. May mga nagtatanong sa akin kung bakit hindi daw innatural sina Kisses at Lakan. Para sa akin ay masyadong mabigat si Lakan para kay Kisses. At itong si Kisses ay merong pilay. Ang pilay na hindi naman pangmatagalan. Ito ay parang sprain lang na nakuha niya sa kanyang pagbiyahe. Kaya para hindi na maging additional stress pa para kay Kisses, ay minarapat ko na gawin na lang ang artificial insemination. Ang artificial insemination ay ang pagkuha ng similya sa lalaki. At pagkatapos kuhanan ng similya ang lalaki, ay ilalagay ang kanyang similya sa syringe. Tatalian ang bunganga ng babae o ito yung tinatawag na busal. Ito ay isang precautionary measures lang. Baka sakaling ang babae ay mangagat kapag naramdaman na niyang ipinasok ang catheter. Ang gamit namin sa mga giant dogs ay ang catheter na pangbaboy. Dahan-dahang ipapasok ang catheter sa ari ng aso at pagkatapos nun ay ituturok ang similya na nakalagay sa syringe. Sa kasong ito ay may 2 syringe na napuno ng similya. Ang lahat ng ito ay ilalagay sa babae at in between sa paglagay ng similya ay mag-i-inject ng hangin upang maitulak ang similya papasok sa ari ng babae. At ang panghuling part ay tatanggalin na ang busal ng babae. Gagawin ang proseso na ito ng 4 na beses sa loob ng 8 araw. At pagkatapos nun ay uuwi na ang babae sa kanilang kennel at hihintayin ang kanyang panganganak pagkatapos ng 60 araw. At may mga kaso rin na hindi nagtitake ang babae. At sa ganitong lagay ay kailangang ibalik ang babae sa lalaki kapag ito ay nag-hit na. At ang tawag dito ay backstud. Ang backstud sa amin ay libre na. Kami naman ay hoping na sina Kisses at Lakan ay hindi na magbabackstud. Sakto lang ang timing ng aming stud. Maganda ang similya ni Lakan. Si Kisses naman ay hindi stress sa kanyang environment. Kaya naman sa lahat ng efforts namin na ito ay sana naman mabuo ang Kisses at Lakan. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.